Wala na raw atrasan ng pagtakbo ng tatlong mag-aamang Duterte sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ayon mismo yan kay Vice President Sara Duterte na sinagot din ang ilang issue. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Wala raw pinipiling panig si Vice President Sara Duterte sa gitna ng lumulutang na posibilidad na siya ang gawing bagong leader ng oposisyon. Kasunod yan ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, sinabi ni PBBM na may unity team pa rin at bukas pa rin daw ang kanilang kampo para kay VP Sara. Ang sagot lang dyan ng pangalawang Pangulo. Hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung ano man yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mahal na Pilipinas. Bago magbitiw sa gabinete, matatanda ang sinabi ni VP Sara, hindi na sila kandidato ngayon kaya wala ng unity team na binuo lang daw noong 2022 elections. Ilang araw naman matapos niyan, inanunsyo ng bise na tatakbo bilang senador sa 2025 ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawang kapatid na sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Kanina, binigyang diin ni VP Sara na wala na itong atrasan. Ang grupo ni former President Duterte, musulti sila, nga gaandam sila magdagan. Si Pulong Duterte, maingon po siya, andam siya nga magdagan ng senador. Ug istoryahan po nako ang mga tao na nakapalibot sa ako ang manghod nga si Baste Duterte. Musulti po sila nga andam po sila or gaandam sila nga modagan og senador. Sa ngayon, pagtutuunan daw muna ng pansin ni VP Sara ang transition para sa magiging bagong Education Secretary. Sa July 19, ang huling araw ng BC sa kagawaran, meron kaya siyang napipisil na kapalit niya. Ang posisyon ng Secretary ay sa position of trust and confidence of the appointing power, of the appointing authority, which is the President. So, dapat talaga yan pinili ng Pangulo dahil dapat yan pinagkakatiwalaan ng Pangulo. May inanunsyo rin si VP Sara tungkol sa proposed budget ng kanyang opisina sa susunod na taon. For the Office of the Vice President, no, wala kami proposal ng confidential funds for this year. Nasa Cebu City si VP Sara para sa Pasidungog 2024 kung saan 9 awardees ang nakatanggap ng parangal mula sa Office of the Vice President para yan sa kanilang kontribusyon sa mga proyekto at programa ng OVP. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.